Sa episode ngayong linggo ng Monarch Legacy of Cheaters, sa episode ngayong linggo ng Monarch Legacy of Monsters, ipinakilala sa atin ang isang bagong species na hindi pa kailanman nakita o nabanggit sa lore ng Monsterverse. Pati na rin ang isang tunay na halimaw, isa na magdudulot ng takot sa pinakamatatapang na tao, isa na bahagya lamang nabanggit sa pinalawak na lore, nabubuhay, naghihintay, kumakain. Sinimulan na ni Titan X at mga Scarab ang pag-atake sa makabagong mundo. Susuriin natin ang pag-atake sa dalampasigan at ang posibleng kahihinatnan ng malaking banta na ito. Nakuha na ba natin ang unang palatandaan ng Mecha Godzilla? Tatalakayin natin ito, kaya manatili kayo. Ang Leaf Wings ay isa sa pinakasikat at madalas makita sa Monsterverse. Nagsimula halos dekada na sa Skull Island ni Kong at mahigit 50 taon na sa kasaysayan. Ngayon, sa pilitan silang inaalis sa isla ng kamatayan para gawing kasangkapan. Ipinapakita ng Apex na inililigtas nila ang mga ito at binibigyan ng kalayaan mula sa hirap. Ngunit malayo sa mapayapa ang kapalaran nila sa ilalim ng Apex. Sa episode 4, nakita natin ang ilang tagpo ng mga adultong Leafwings na nakakulong, isang bilangguan para sa mga hayop na nangangailangan ng malalawak na espasyo at likas na nabuhay para sa mga kagubatan. Pinilit silang ikulong sa isang konkretong kahon. Habang nagdedesisyon ng Apex kung paano sila pag-aaralan, napatunayan na mabagsik ang mga hayop na ito sa tao. Kaya dito papasok ang batang Leafwing. Binigyan ng pagkakataon ang mga manonood na silipin ang mga lihim na plano na matagal nang pinaghahandaan ng Apex. Isang chip na isinaksak sa gulugod ng batang Leafwing sa pamamagitan ng operasyon. Maaaring pansamantalang magbago ang personalidad ng nilalang mula sa pagiging marahas hanggang sa pagiging palakaibigan. Panandalian lang ang epekto nito, pero kitang-kita ng nauunawaan na ni Apex ang utak ng mga hayop na ito. Huwag magpaloko, hindi nila tunay na gusto ang mapayapang pagsasama. Gusto nilang matutunang kontrolin at gawing sandata ang mga hayop at Titan, kaya dito sila nagsimula sa batang Leafwing. Ang tunay na gamit ng teknolohiyang ito at direksyon nito ay maaaring naglalaman pa ng maraming sikreto at pahiwatig na konektado sa Monsterverse. Pag-uusapan pa natin ito mamaya sa video, pero sa ngayon, dumako muna tayo sa isang residente ng Skull Island na tunay na isang halimaw. Dati ay kwento lang ang Vine Strangler, pero ngayon ay totoo na ito, bagamat di pa kumpirmado hanggat wala pang pangalan mula sa Apple. Matapos lumabas ang video, lahat ng ebidensya ay nagtuturo sa nakakatakot na halimaw na tinatawag na Vine Strangler. Sa pagtingin sa mga guhit ng mga halimaw, mapapansin ang malulupit na pagkakapareho. Ang nilalang na ito ay mahusay na palihim na manghuhuli sa mga puno. Mga binti na parang mga sanga, katawan na parang madaling mapagkamalang bahagi ng puno, at mga galamay na parang tentakulo nakabitin mula sa katawan nito tulad ng mga baging na nakasabit sa mga dahon sa itaas. Ang buong biyolohiya nito ay perpekto para manghuli ng biktima nang hindi nila namamalayan na sila ay pinaghuhuntahan. Kapag nahuli ang biktima, hinihila ito sa impyernong bibig na puno ng ngipin. Ang eksaktong proseso kung paano nilalamon ng strangler ang kanyang pagkain ay hindi pa alam. Ngunit may ebidensyang natagpuan sa mga iniluluwa ng halimaw o sa karaniwang tawag, ang mga isinuka nitong labi ng biktima. Makikita mong ayaw nitong tunawin ang mga buto at matitigas na bahagi, kaya iniluluwa ito tulad ng mga ibon. Ipinapakita nitong hindi natutunaw ng strangler ang mga bagay tulad ng buto o sungay. Sinisip-sip lang nito ang malalambot at masarap na parte, tapos iniluluwa ang tirang matitigas para di masira ang digestive tract. Bahagi lang ng pagiging normal ng isang hayop na parang mula sa impyerno. Mas mabuti pang manatili ito sa Skull Island. Ganon din ang naisip ni Kong sa susunod nating halimaw. Panahon ng bigyang pansin sina Titan X at ang mga Scarab sa episode 4. Patuloy na pinapalala ng dalawang uri ang kanilang misteryosong misyon, nagtatago sa dalampasigan at naguhukay sa buhangin para manatiling ligtas. Nagantay ang mga Scarab sa utos ng kanilang amo at pagdating nito, agad silang nagsimulang pumatay. Pinunit at nilapa, agad na naging pira-piraso ang dalawang tao sa ilang segundo. Kakaiba, ngunit hindi nila kinain ang tao, bagkus nagmadali silang parang galit na batang pagong dagat papuntang Titan X. Kakainin kaya nila ang dalawang binata kung wala ang utos ng kanilang alpha? Hindi natin tsak.
Ang kasalukuyang ebidensya ay nagpapakita na hindi kinakain ng mga hayop na ito ang mga tao. Pumapatay sila. Mukhang pumapatay lang sila para lang pumatay. Isang bagay na bihirang makita sa kaharian ng hayop at sa mundo ng Monsterverse. Maaring tinitingnan ni na Titan X at ng mga Scarab ang mundo bilang kanilang teritoryo na siyang nagpapaliwanag sa kanilang pagiging agresibo at kung bakit hindi nila kinakain ang kanilang pinapatay. Sinira ni Titan X ang barko ng Monarch kahit walang ginawa ang mga operator para galitin siya. Nananatiling misteryo si Titan X at ang mga Scarab. Lahat ng halimaw na nabanggit ay ilang beses nang lumitaw o detalyadong nabanggit sa Monsterverse at pinalawak na kwento. Pero ang susunod na uri ng nilalang ay talagang bago, ang mga Needle Walker. Ang mga ito na parang mga ibon ay particular na nag-evolve para mabuhay laban sa napakaraming mandaragit sa isla. Ang koneksyon nila sa mga ibon sa kakaibang paraan ay sumisira sa patakaran ng Monsterverse na hindi pwedeng magkaroon ng mga dinosaur sa Monsterverse. Ha, ayan sa inyo. Sa totoong mundo, dati nang may mga hayop na kahawig ng mga ibon ng Skull Island gaya ng moa at terror bird. Siguro, katulad ng katang-isip na V-Rex mula sa lumang Skull Island noong 2005, pwede mong isipin na ang mga ito ay maaring mga terror bird na umangkop at nag-evolve particular para sa isang isla ng mga halimaw sa Monsterverse. Ngayon, may ilan na maaring magsabi na ang itsura nito ay medyo kahawig ng isang grass Pokemon at tama ka dyan. Gayunpaman, hindi sidekick ng tao ang hayop na ito, maliban kung tinutukoy mo ang pagsipa nila sa tagiliran ng tao. Dahil sa malalakas nilang binti, mas mabilis tumakbo ang Needle Walker kaysa tao at kaya nilang tumalon at gumalaw sa halos anumang lupain. Katulad ng ostrich sa totoong buhay, ayaw mong masipa ng mga ito. Bagaman inilalarawan bilang hindi mandaragit, ang mga Needle Walker ay napakadelikado at teritorial pa rin, parang hipopotamo pagdating sa mga Needle Walker. Ang pamumuhay sa ilalim ng patuloy na banta ng mga mandaragit ay napangkop sa kanilang utak na laging alerto, kaya't inaatake nila halos lahat ng madaanan nila na maaaring magdulot ng malaking pinsala. Dahil sa kanilang malalakas na tuka at mahahabang kuko na nakatuon sa kanilang mga pangunang paa, ang mga kuko sa daliri na ito ay kayang magbigay ng malalakas na hampas. Katulad ng Therizinosaurus, pero mas malamang ginagamit ang mga ito sa pagbukas ng puno o punso ng anay sa Skull Island. At para matiyak na sila ay ligtas habang naghahanap ng pagkain, karamihan ng kanilang katawan ay natatakpan ng matutulis at matitigas na parang balahibong mga adaptasyon na halos imposible silang atakihin ng maayos o malunok ng buo. Maiisip mong ang mas malaking mandaragit sa Skull Island ay makakaranas ng masakit na sorpresa. Ang pagkagat nito sa protektibong baluti ng Needle Walker ang dahilan ng kanilang pangalan, ang Needle Walker. Dahil sa berdeng kulay, mahusay magtago at protektado ang nilalang na ito. Pero kahit sila ay hindi kinaya ang uri ng halimaw na nililihan ni Apex, naalala ang takbo ng panahon ng Monarch na naganap bago ang Godzilla vs. Kong. May pahiwatig sa episode 4 na mga unang pananaliksik at gawaing ginawa para malikha si Mechagodzilla sa iba't ibang screen sa loob ng Apex facility. May mga Easter egg na nagpapakita ng paglikha kay Mechagodzilla mula sa Godzilla vs. Kong, kasama ang mga salitang may kaugnayan sa neural activity. Lahat ng bagay ay dumarating sa tamang panahon. Huwag natin kalimutan ang device na ginamit para kontrolin ang utak ng Leafwing. Isang teknolohiya na maari ring nakatulong sa kalaunang pagliha kay Mechagodzilla gamit ang bungo at neural link activity ni Ghidorah na patuloy paling tumitibok sa loob nito. At sa Godzilla vs. Kong, gaya ng Leafwing hatchling sa episode 4, nakita natin na bagong teknolohiya ito at di pa lubos na unawaan. Ang isipan ni Ghidorah, katulad ng mga batang Leafwing, ay hindi talaga nawala, ito ay kinokontrol lamang. At kahit na walang kasiguraduhan, mukhang posible bang ang device na ito ay ma-de-engineer at gawing mecha? Mata ni Godzilla? Posible talaga yon. Ipinapakita nito ang hinaharap ng Monsterverse habang unti-unting binubuo ang lore, paisa-isa. Pindutin na ang subscribe button para hindi ka mahuli sa mga susunod na matutuklasan. Umiinit na ang mga pangyayari. Mas marami pang halimaw at Easter eggs ang paparating habang patuloy ang season 2 ng Monarch. Tatalakayin natin ang bawat isa kada episode. Mag-iiwan ng komento kung alin ang paborito mong halimaw. Ako si Jacob at sana nagustuhan mo ang documentary style na video na ito. Hanggang sa muli, matatapang na Monsterverse Explorers!